Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Technical divers sa Taal Lake maingat na iniahon ang mga nakuhang sako kahapon upang maiwasan na tumapon ang mga laman nito. Department of Justice nagsimula ng kumuha ng DNA sample sa kaanak ng mga nawawalang sabungero para sa gagawing cross-matching sa mga narecover na buto mula sa Taal Lake. House of Representatives susunod sa utos ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kumakalat na larawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila nasa ospital. Peke, ayon kay Vice President Sara Duterte. Dating Pangulo nananatili pa rin sa detention facility ng ICC. Sira-sira na ang mga nakuhang sako ng Philippine Coast Guard mula sa kanilang pagsisid kahapon sa Taal Lake. Paliwanag ng PCG, ito'y dahil sa tagal ng pagkababad ng mga ito sa tubig. Kaya naman sa ilalim pa lang ng tubig ay maingat ng inililipat ng mga technical diver sa manipis na fishnet ang mga nakuhang sako upang masiguro na hindi magkakalat-kalat ang mga laman nito kapag naiahon na. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa lalim na 50 feet at 70 feet ng Taal Lake, dito nakapa ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard ang dalawang sako na iniahon kahapon. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tobilla, dahil sa sobrang labo ng tubig sa ilalim ng lawa, nahihirapang makakita sa ilalim ang mga diver. Kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa ano. Ayon pa kay Commodore Tobilla, dahil sa tagal ng pagkakababad sa tubig ay sira-sira na ang mga nakuha nilang sako. Sa bottom, yung mga sako, no, minsan naanuhan siya ng siltation ng bottom. So sabi ko nga sa inyo, you imagine a sack na sa baba, pag yung kalahati through time nalalagyan ng buhangin or ng other characteristic ng lupa doon sa ilalim, makikita mo na parang ay kalahati o yung bahagyang likod niya lang yung nakikita. Ganun yun. Kung kaya't habang nasa ilalim pa lamang ng tubig ay inililipat na ang laman ng mga sako sa manipis na fishnet para hindi magkalat-kalat ang laman nito habang iniaahon. So the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Iniibabawa natin siya ng pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog. Paliwanag pa ni Tobilla, naglalagay sila ng markings o mga boya bilang palatandaan kung aling mga bahagi na ng lawa ang nasisid ng mga technical diver. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiusap ang Department of Justice o DOJ sa pamilya at kaanak ng missing sabungero na manatili munang kalmado sa kabila ng development ngayon sa kaso ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa DOJ, may maganda ng development ang pagresolba sa kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Patuloy ang ginagawang case build-up ng mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maganda ang lead o takbo ngayon ng kanilang investigasyon. Tumulong na anya ang mga piskal ng DOJ sa pangangalap ng ebidensya sa Batangas. Kaya pakiusap nito sa pamilya ng mga missing sabungero, habaan pa ang kanilang pasensya at iginiit na ginagawa na ng pamahalaan ng lahat upang malutas ang kaso. Message na lang sa mga families na let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there and we hope for the best results.
Dagdag pa ni Clavano, nagsimula na rin silang kumuha ng DNA sample sa mga kaanak ng missing sa Bungeros. Ito ay upang magamit sa gagawing cross-matching sa DNA naman ng mga nahukay na buto mula sa Taal Lake. Kukunan natin ng DNA sample sa mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin. Dagdag pa nito, bukod kay Julie Patidongan alias Totoy, may iba pa na nagbigay sa kanila ng mga impormasyon ngayon kung saan posibleng itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sa bungero. Ayon kay Asik Lavano, marami ng lumutang na impormante at nagbibigay ng kanilang nalalaman sa kaso. Bagaman 4 na taon na ang nakalilipas sa kaso ng missing sa Bungeros, kumpiyansa pa rin ang mga otoridad na kung totoong itinapon sa Taal Lake ang labi ng mga biktima, ay mayroon pa rin silang marirecover na ebidensya na magagamit sa investigasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang agarang pagtatanggal ng lahat ng billboards at out-of-home gambling advertisements bilang bahagi ng pinaigting na regulasyon laban sa pagpopromote ng sugal sa mga pampublikong lugar. Samantala, sisimulan na rin sa susunod na linggo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagpapadala ng demand letter sa mga Filipino influencer na nag-eendorso ng illegal online gambling. Ito ang balita ni JP Nunez. Ipinatatanggal na ng Philippine Amusement Gaming Corporation ang lahat ng billboard at out-of-home gambling advertisement sa layuning mapaigting pa ang pag-regulate sa promotion ng sugal sa mga pampublikong lugar. Sa isang memorandum na inilabas ng PAGCOR noong July 7, inatasan nito ang lahat ng licensees, suppliers, system administrators at gaming venue operators na i-take down ang lahat ng gambling ad materials, pati na ang mga ads na nakadisplay sa mga tren, bus, jeep at mga taxi. Iginiit ng ahensya na tanging ang mga institutional o yung mga responsible gaming campaigns na lamang ang papayagan. Pero nakadepende pa rin ito sa kanilang approval. Binigyan ng PAGCOR ng hanggang August 15, 2025 na palugit ang lahat ng kanilang licensees at stakeholders para baklasin ang lahat ng gambling-related ads. Kaugnay nito ay pinagsusumite rin ang mga ito ng inventory ng kanilang mga existing billboard at wallscape advertisement hanggang sa July 16. Nakapaloob sa gagawing inventory ang sukat, materyales, lokasyon, rental contract expiration, gayon din ang permit number mula sa Ad Standards Council. Ayon sa PAGCOR, bagaman mandato nila ang i-regulate ang gaming industry at mag-generate ng revenue dito para magamit sa pondo ng bayan, hindi nila nais na hikayatin ang kultura ng adiksyon sa pagsusugal. Samantala, sinimulan na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagpapadala ng demand letter sa mga Filipino content creators para itigil na ang kanilang pagpopromote ng illegal online gambling. Nauna nang nagbabala ang CICC sa mga Filipino influencer na kakasuhan ang sinumang nag-eendorso ng illegal na pagsusugal. So, tigilan nyo na yan. At pangalawa, itanggalin nyo na ho. Take down nyo, magkusa kayong i-take down yung mga pinutap nyo with regards to promoting these illegal online activities. Starting next week ho, CICC will take action. One of the dangers of illegal online gambling is hindi natin nare-regulate. Ibig sabihin, hindi natin malalaman kung na-manipulate din yung gambling nila, na-manipulate yung results, na-manipulate yung mechanism ng gambling nila. So, pwede sila mandaya doon. Kahapon, ang itinakdang deadline ng CICC para burahin ng mga social media influencer at content creators ang lahat ng kanilang post na nag-e-endorse ng online illegal gambling. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng Bureau of Immigration o BI ang high-value na puganteng Koreano na sangkot sa operasyon ng illegal online gambling. Kinilala ang suspect na si Lee Yong-jae na isang 46 anyos. Nahuli ito sa Malate, Manila noong July 9 ng Fugitive Search Unit ng BI.
Ayon sa ahensya, mayroon itong red notice dahil sa arrest warrant na inilabas laban sa kanya ng Seoul Bukbu District Court sa South Korea. Investor at operator umano ang Koreano ng iba't ibang gambling platforms na target ang mga Koreano at Pilipino mula pa noong 2022. Batay sa investigasyon, kumita na ang suspect ng nasa 215 billion Korean won o katumbas ng nasa 9 billion pesos. Isa sa ilalim sa deportation proceeding ang nasabing Koreano. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ang mga pagtatanong at akusasyon sa paggamit niya ng confidential funds ay bahagi ng isang planadong kampanya para pabagsakin ang kanilang pamilya. Kaya hindi na niya ikinagulat na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa 20th Congress. Ito ang balita ni Jed Neresina. Buo ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte na handa siyang magbigay ng paliwanag hinggil sa kontrobersyal na issue ng confidential funds. Ngunit aniya, hindi ito nakadepende sa kung ano ang kagustuhan ng House of Representatives. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time, hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ipinaliwanag ni VP Sara na bago pa man ang budget hearing, alam na niya ang plano ng ilang kongresista. Isang kasamahan umano ng mga ito ang nagbabala sa kanya na ang layunin ng ilang mambabatas ay gumawa ng kaso gamit ang issue ng confidential funds. Kaya't hindi ang kasalukuyang budget request ng Office of the Vice President ang pinuntirya ng mga ito, kundi ang confidential funds mula sa nakaraang taon. Para sa Vice Presidente, mabuting sa impeachment trial na niya ito depensahan, lalo na at wala namang nagtanong nang siya ay nasa budget hearing noon. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako kasi akong tanga kung magsasalita ako about confidential funds ngayon na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Samantala, hindi na rin ikinagulat ni VP Duterte ang pagkakaroon ng House Quadruple Committee o Quadcom 2.0 sa 20th Congress. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. Nauna na ring nabanggit ng pangalawang Pangulo na ang panggigipit na ginagawa sa kanilang pamilya ay isang political prosecution ng kasalukuyang administrasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na peke ni Vice President Sara Duterte ang isang kumakalat na litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nasa ospital at may suot pang identification tag sa kamay. Iginiit ng Vice Presidente na mas mukhang malusog ngayon ang dating Pangulo bagamat kapansin-pansing pumayat ito kumpara noon. Ayon kay VP Sara, hindi matatagpuan si PRRD sa ospital. Sa halip ito ay nasa regular wing ng detention unit. Bukod dito, sinabi ng pangalawang Pangulo na kailangang linawin sa mga abogado ng kanyang ama kung maaaring maglabas ng health bulletin ang International Criminal Court o ICC tungkol sa dating Pangulo. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang
tungkod. Oo. May dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na kumbaga kailangan niya maging bedridden. Susunod ang Kamara sa utos ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema na nag-uutos sa House of Representatives at Senado na magkomentaryo at magsumiti ng impormasyon kaugnay ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kinumpirma ng tagapagsalita ng House of Representatives na nakatanggap ang Kamara ng kopya ng solusyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga inihaing petisyong question sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Princess Abante, susod ang Kamara sa direktiba ng Korte Suprema. Dagdag pa nito na i-refer na ang resolusyon sa Office of the Solicitor General na tumatayong counts ng Kamara. Ito ay upang matiyak ang pagsusumite ng kinakailangang impormasyon sa loob ng 10 araw na palugit na ibinigay ng Korte Suprema. Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Ang eksaktong petsa kung kailan ini-endorso ang mga ito ng House members at kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint. Bago ito, may paliwanag na si House Secretary General Reginald Velasco kung bakit hindi na nito ni-refer sa tanggapan ng Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse because of the time constraint, di ba? If we follow the timeline, no? Refer kay Speaker, refer sa rules, and then refer sa justice, no? The members sa justice, 60 days yun. So, masyado matagal yung proseso. So, they requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. February 5 nang lagdaan ng 215 kongresista ang ika-4 na reklamo dahilan upang maaprubahan ang Articles of Impeachment at i-endorso sa Senado. Naninindigan naman ang House official na walang nilabag na panuntunan sa ginawang aksyon ng Kamara sa impeachment complaints. Under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the section and then will be referred at the time na okay na. Samantala, naghahanda na rin ang Senado sa isusumite nitong tugon sa resolusyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa na kahapon bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Dave Gomez. Sinagot naman ng bagong kalihim ang ilang kumukwestiyon sa pagkakatalaga sa kanya sa PCO. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Itinurn over na ni dating Presidential Communications Office o PCO Secretary J. Ruiz kay newly appointed Secretary Dave Gomez ang kanyang trabaho bilang pinuno ng communication arm ng Malacanang. Kahapon, nanumpa na si Secretary Gomez sa tungkulin sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kanyang pagharap sa media, sinagot ng kalihim ang ilang puna sa kanyang pagkakatalaga bilang PCO Secretary. Ilang health at right groups kabilang na si Senator Pia Cayetano ang hindi sang-ayon sa appointment ni Secretary Gomez dahil dati itong executive ng tobacco industry. Nagbibigay nila ito ng maling mensahe lalo na sa mga kabataan na madaling maimpluwensyahan ng tobacco at vape products. Tumanggi magbigay ng komento ang kalihim sa bagay na ito dahil hindi pa niya nakikitang buo ang mga kritisismo sa kanya. Ngunit giit niya, wala na siya sa tobacco industry. I'm not part of the tobacco industry anymore. I retired already. I'm a private citizen when I joined the government.
Nirerespeto rin ang bagong kalihimang opinyon ng mga kumokontra sa kanyang appointment. If that's their opinion, I will respect that. Maybe in the right forum, the proper forum, I will respond to that. But again, this is not about me. This is about the president and how we socialize his programs and policies. This is not about politics. This is not about personalities. That is my role here. Nagpasalamat si Secretary Gomez kay Pangulong Marcos na nagtiwala sa kanya. Nangako siya na ipagpapatuloy ang pagsusulong ng government transparency at pagprotekta sa press freedom. Binigyang halaga rin ng bagong PCO chief ang kanyang magiging papel sa mga isinusulong na programa ni Pangulong Marcos. My role as PCO Secretary will be to communicate and socialize the programs and policies of the President minus the politics. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naging pangahirapan ang ginawang pagresponde ng UNTV News and Rescue Team sa isang stroke patient na nirespondehan sa Rizal. Tumagal ng 5 oras ang pag-iikot ng rescue team para makahanap ng ospital na pagdadalhan sa pasyente. Ito ang balita ni Leslie Widem. Huminang tulong sa UNTV News and Rescue Team ang kapitbahay ng isang pasyente mula sa Taytay, Rizal upang maisugot ito sa ospital. Ayon sa kaanak nito, isang person with disability, ang 52 anyos sa pasyente na na-stroke. Mel po ako sa UNTV News and Rescue po. Si Mel? Opo. Nirefer po kayo ng inyong kapitbahay, si Edgar? Si Edgar. Opo. Sabi po niya, ito si... na-stroke. Na-stroke po. Makasarap pa sila dito bigla sila natumba. Natumba. Tumaas punto po niya. Nauntog po ang ulo? Hindi nadulas. Nasambot yung ulo, nasambot. Nasambot. I-check ko po ha, ma'am. Okay lang po. Kapatid niyo po ito? Kapatid niyo po yan. Sige. So okay po sa inyo na i-check ko po yung pasyente. Pwede. Naabutan ng rescue team ang pasyente na nakahiga sa papag sa kanilang bahay na tila inaatake. Kasama nito sa bahay ang dalawa niyang kapatid na kapwa rin may kapansanan. I-check ko lang sir ha kung meron po kayong sugat. Nauntog po ba kayo sir? Sir, hindi niyo po makagalaw yung katawan niyo? Hindi magagalaw? Ha? Hindi makabangon? Sir, bakit kayo nakahawak po dito? Masakit? Alin ang masakit po sir? Pwede ba itingalak po kita sir? Okay, naririnig mo pa ako sir ha? Dadali namin kayo sa ospital. Okay? Sige po. Kaagad itong inassess ng UNTV News and Rescue Team. Kinuna ng vital signs at isinakay sa rescue van upang madala sa ospital. Pasado 1:00 ng madaling araw nang magsimulang maghanap ng ospital ang team kung saan dadalhin ang pasyente. Subalit tumagal ng 5 oras ang pag-iikot dahil bukod sa punuan ang ibang ospital, sinabi rin ng mga ito na hindi nila kaya i-accommodate ang kalagayan ng pasyente. 4 na ospital sa Metro Manila ang pinagdalhan nila sa pasyente. Bandang 6:00 na ng umaga nang marating ng team ang ika-5 ospital o ang Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila kung saan tinanggap na ang pasyente. Kanina pa kami, kuya. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng form, pinapababa niya. Thank you, Lord. Pwede na ibaba? Ayon sa kamag-anak na si Nora Flores, legal guardian ng pasyente, sa kabila ng pagiging visually impaired nito, ay batak pa rin ito sa pagtatrabaho bilang isang packer ng siomai. Nagsusumikap ito upang matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid na kapwa rin mga PWD. Labis naman itong nagpasalamat sa agarang pagresponde ng UNTV News and Rescue Team upang madala sa ospital ang pasyente. Kasi katulad ninyo na willing kami antayin, samahan kami kung saan-saan. Sobrang thankful po ako. Kahanga-hanga yung mga ginagawa ninyo. Sana lahat ng public servant ay kagaya ninyo na talagang tinutulungan nyo yung bukod sa pasyente, yung kasama ng pasyente, tsaka andun yung support ninyo at pampalakas ng loob. Talagang sobrang thankful po ako at kayo yung binigay ni Lord sa amin. Eh, pang ilan na to, sa mga galaw ninyo, sa pagtulong nyo sa amin, talagang na-admire po ako. Talagang kahanga yung mga katulad yung public servant na tulong muna bago ng di ba, bagong balita. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Abiso sa mga motorista matapos ang 2 linggong magkasunod na rollback, inaasahan namang magpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, posibleng tumaas ng higit sa piso ang kada litro ng diesel, habang maaari rin na madagdagan ng 50 centavos hanggang 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, 70 centavos hanggang 90 centavos per liter ang inaasahang dagdag sa presyo ng kerosene. Ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod ng pagtaas ng demand ng langis sa global market. Sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang driver's license ng social media personality na si Cherry White. Dahil ito sa viral na video kung saan makikita siyang nakataas ang isang paa habang nagmamaneho ng sasakyan. Ayon kay LTO Executive Director Attorney Greg Puwa, sinuspindi nila ang lisensya ng vlogger dahil baka akalain na mga follower nito na pwede ang ganung paraan ng pagmamaneho. Pinaharap siya sa Central Office ng LTO sa Quezon City sa July 16 para sa investigasyon at pinagsusumite ng written explanation. Samantala sa post ng vlogger, sinabi nitong magbabike na lang siya pag uwi ng Pilipinas at humingi ito ng paumanhin sa LTO. Sa isa pa niyang post, sinabi niya ang isang social media page na nagpost umano ng kanyang video kaya ito naungkat. Erereklamo anya niya sa National Bureau of Investigation ang naturang page dahil sa pagpopost ng kanyang video ng walang pahintulot. Sinuspindi ng 7 araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang lahat ng flight training operations ng Top Flight Academy of Aviation Inc. o TAAI. Matapos ang insidenteng kinasasangkutan ng isa sa kanilang mga eroplano. Bandang 9:31 ng umaga kahapon, bumagsak ang isang Cessna 172 na may tail number RPC2211 sa Purok 4, Sitio Corocan, Barangay Lipay, Dingin, Panibutan, Iba, Zambales. Sakay ng eroplano ang isang flight instructor at 3 student pilot para sa isang routine training flight nang mangyari ang insidente. Ligtas ang 4 na sakay at agad na isugod sa pagamutan para sa agarang medikal na pagsusuri. Dahil sa insidente, administratively grounded din ang 4 habang isinasagawa ang masusing investigasyon ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board upang hindi maapektuhan ang takbo nito. Pinatawag na rin ng CAAP ang Quality Manager, Safety Manager at iba pang personnel ng TAAI upang magbigay linaw sa nangyaring insidente. Sa hirap ng buhay at mahal ng gastusin sa pagpapagamot at pagpapaospital, dumidiskarte ang ilan upang makalibre sa gamutan. Ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng mga guarantee letters na makukuha mula sa mga politiko. Ngunit, ayon sa isang health advocate, dapat ibalik sa kinaukulang ahensya ang pondong pangkalusugan upang hindi magamit sa pamumulitika. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Nakatanggap po siya ng 110K po galing DSWD. Sa GL din po na galing po sa isang senador po at saka isang congressman po. Para po mabuo po yung yung 522,000 po na bill po. Mula sa Iloilo ay dumayo pa sina Jerry Linda sa Maynila upang ipagamot ang kanyang anak na na-diagnose ng meningioma o tumor na tumubo sa ulo. 522,000 pesos ang hospital bill para sa naging operasyon ng kanyang anak. Dahil sa laki ng gastos, lumapit siya sa mga private organization, ahensya ng pamahalaan at mga politiko upang mabigyan ng guarantee letter. Ang resulta, wala siyang binayaran kahit piso.
Anya, kung hindi dahil sa guarantee letters, hindi niya alam saan kukuha ng pera upang maipagamot ang anak. Bali po sa katulad ko po na tapos po, mahihirapan po ako magpagamot po sa anak ko po. Kasi wala po kaming tumatanggap lang po kami na mayroon pong tutulong po sa anak ko po yun. Ngunit ayon sa isang health reform advocate, bagamat napapakinabangan ng mga recipient ang guarantee letter, kailangang ayusin ang sistema nito. Para kay Dr. Tony Leachon, ilipat na lang sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pondo para dito. Sa ganitong paraan ay maiiwasan pang magamit sa pamumulitika ang ayuda. So the funding should go actually to the PhilHealth. Kung meron silang mga guaranteed letters, I think it's about time to systematically transfer that to PhilHealth at hindi na sa labas yung guarantee letters. Ayon pa kay Leachon, may mga question pa rin sa proseso ng paghawak sa pondo nito. Okay naman kung may guarantee letters ka coming from the pork barrel, pero how would you disburse it accurately? How can you liquidate it accurately? Yan ay hindi natin alam on how you can actually disburse it or deploy it properly, equitably. Yan ang problema eh. Kaya panawagan niya magpasa ng batas ang Kongreso, maglatag ng standard sa pagtanggap ng guarantee letters at dapat maiayon ito sa Universal Healthcare Law upang matiyak ang zero out-of-pocket expenses para sa lahat ng mga pasyenteng Pilipino. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa likod ng bawat kabataang nagkamali, may mga magulang at guardian na handang magbago para tulungan ang kanilang mga anak na maituwid ang kanilang landas. Sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center sa Malolos, isang programa ang nagbigay liwanag hindi lamang sa mga kabataan kundi pati sa kanilang mga pamilya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mula sa 49 noong nakaraang buwan, bumaba sa 41 ang bilang ng mga Children in Conflict with the Law o CICL sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center sa Malolos, Bulacan. Ang institusyon na ito na pinamamahalaan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ay nagsisilbing tahanan ng mga kabataang minsang nagkamali at pansamantalang inaalagaan habang tinuturuan ng tamang asal at inihahanda sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Isa sa mga programang isinusulong dito ay ang Uliran Family Movement Program na naglalayong tulungan hindi lang ang mga bata kundi pati ang kanilang mga magulang at guardian. Sa pamamagitan ng 10 modules, tinuturuan sila kung paano bumuo ng mas matibay na ugnayan sa kanilang mga anak at maging mabuting gabay sa kabila ng mga pagkakamali. Pag umuwi yung bata, maganda na yung atmosphere sa bahay, maganda na yung relasyon sa bahay. Dahil based on our studies and observations and surveys, most of the children na nagkakaroon ng kaso, hindi nila kasalanan totally lahat dahil may mga magulang na dapat nagagabay sa kanila na wala rin namang nagturo sa mga magulang paano gagabayan itong mga bata. Isa sa mga magulang na dumaan sa programa ay si Aling Alice. 2 taon nang nasa Tanglaw ang kanyang 18 anyos na anak. Noon, puro galit at sisi ang nararamdaman niya dito. Ngunit nagbago ang kanyang pakikitungo dito nang maintindihan niya ang mga itinuturo sa seminar sa ilalim ng Uliran Family Movement Program. Kailangan din pala ng magulang na yung mga ganitong programa kasi kung magulang ka, akala mo tama ka na eh. Akala mo alam mo na lahat. Akala namin, ngayon namin na-realize na may pagkakamali rin talaga ang magulang. Para naman kay Aling Roma, nagbukas ng bagong pananaw ang programa tungkol sa tunay na pangangailangan ng mga bata. Ngayong inatinan kong seminar na ito, dito ko lahat natutunan. Yung bilang isang magulang, tiyahin na meron pala kaming pagkakamali. Ang kaya lang namin ibigay sa kanila puro material. Yun pala ay hindi tama. Material, gadgets, pera, luho. Hindi pala importante yun. Ang importante pala yung kalinga namin bilang isang tiyahin at magulang.
Kasabay nito, may mga programang nakalaan din para sa mga kabataan sa Tanglao tulad ng values formation, life skills training at group dynamics para matutunan nila ang respeto at tamang asal bago bumalik sa kanilang mga pamilya at komunidad. Meron din po kasing tayong mga seminars sa mga bata gaya ng values formation na ginagawa po natin sa kanila. Yun po yung mga katuwang din po natin yung mga partner agencies natin. Meron din po silang mga group dynamics na ginagawa. Everyday po yan. Sa Tanglao Pag-asa Youth Rehabilitation Center ng PSWDO Bulacan, hindi lamang ang mga kabataan ang binibigyan ng pagkakataong magbago, kundi pati ang kanilang mga pamilya ay natuturing maghilom at muling magmahal. Patunay na sa tamang paggabay at pangunawa, may pag-asa ang bawat isa para sa mas maliwanag na bukas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong araw ay ginugunita ang ika-9 na taon ng pagkapanalo ng Pilipinas kontra China sa Permanent Court of Arbitration na ginawad noong taong 2016. Kasabay ng selebrasyon, isang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng AFP Westcom at Provincial Government ng Palawan upang ideklara ang ika-12 ng Hulyo bilang Victory Day para sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Frima Salonga Gloria. Hindi lang prinsipyo kundi buhay lalo na ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Chodoro kaugnay ng pagkatig ng 2016 Permanent Court of Arbitration sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ika-9 na taon na ngayon ng nasabing arbitral award, sinabi ni Chodoro na walang ibang lehitimong batayan na dapat kilalanin sa soberanya at eksklusibong karapatan ng Pilipinas, kundi ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Nanindigan ng opisyal na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang arbitral award hindi lang para sa sarili, kundi maging sa iba pang claimant sa South China Sea na kailangan ding bigyan ng respeto sa ilalim ng international law. Nanawagan naman ng pagkakaisa si National Security Advisor Eduardo Año sa lahat ng mga Pilipino na makiisa sa pagtatanggol sa maritime rights ng Pilipinas dahil sa pinanghahawakang katunayan mula sa UNCLOS. Samantala, nagtipon ang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines Western Command at Palawan Provincial Government para ipagdiwang ang ika-9 na taon ng arbitral award. And dapat malaman ng mga tao kung ano talaga yung history tsaka kung ano yung mga basihan para maging malakas ang ating pagsuporta sa dikain natin na ating karapatan. Ang West Philippine Sea atin ito. Ang pagsasama ay unang hakbang. Ang ating pagkakaisa ay sinyalis ng progreso. Pero pag tayo nagkaisa at nagpumilos para sa isang adhikain, ito ay magiging matagumpay. Kasabay ng selebrasyon ang signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Westcom at Provincial Government upang ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day sa lalawigan. Ang AFP Westcom ang tumatayong tagapangalaga ng karagatang sakop ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea, kabilang na ang Kalayaan Group of Islands. Frima Salonga Gloria, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman sa ating weather update, naging tropical storm na kaninang madaling araw ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng bagyo sa layong 1,925 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Bagaman ayon sa Pag-asa, inaasahang hindi ito papasok sa loob ng PAR at wala pang direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat. Pinapayuhan ang publiko na patuloy pa ring mag-monitor sa sitwasyon ng panahon para sa updates. Naputol umano ang supply ng gasolina sa engine ng Air India plane na bumagsak sa Ahmedabad noong nakaraang buwan.
Batay sa inisyal na report ng Aircraft Accident Investigation Bureau ng India, nag-switch sa cut-off ang gasolina ng eroplano mula sa run. Batay umano sa voice recording ng bumagsak na eroplano, tinanong umano ng isang piloto ang kasama niyang piloto kung bakit ito nag-cut off ng gasolina, pero sumagot naman ang isa pang piloto na hindi niya ito pinutol. Bagaman sa ngayon ay hindi pa pinalang ulat na ito at wala pa namang rekomendasyon sa airline kung ano ang dapat gawin. 241 ang nasawi dahil sa pagbagsak ng eroplano at tanging isa lamang ang survivor sa malagim na aksidente. Nanawagan ang Japan sa China na huwag dikitan ng kanilang fighter jets ang kanilang eroplano. Ayon sa Defense Ministry ng Japan, nilapitan ng Chinese JH-7 fighter bomber ng hanggang 30 meters ang kanilang YS-11EV Electronic Intelligence Aircraft. Nangyari ito noong July 9 sa himpapawid na sakop ng East China Sea. Nauna nang sinabi ng China na ang Japan naman ang dumidikit sa kanilang mga eroplano. Mataas ang posibilidad na magkita ngayong taon si US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, ayon kay US Secretary of State Marco Rubio. Bagaman wala pa anyang tiyak na petsa, parehong nais ng dalawang pangulo ng bansa na magkaroon ng pag-uusap. Sa isang panayam kahapon sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni Rubio na dalawa sila ng China na mga makapangyarihang bansa at maraming issue ang hindi nila pinagkakasunduan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy, nasa protective custody na ng Philippine National Police. Si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Traffic enforcer na nag-viral dahil sa paninita ng not for hire violation, kakasuhan ng MMDA dahil sa umano'y pangingikil. Kahit na po pribadong sasakyan, pag ginagamit po for hire, ay dapat nakarehistro at meron pong Certificate of Public Convenience sa LTFRB. Ang violation po niyan, hindi po not for hire. Ang violation po ay kolorong. Hindi lamang po siguro nakikinig yung aming enforcer noon po itinuro ito sa kanya, kaya hindi niya po maipaliwanag kung ano po yung violation. Higit 13 senador pumirma sa resolusyon pabor sa liderato ni Senate President Francis Chis Escudero. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Representatives Laila De Lima at Chel Diokno, bahagi na ng House Minority Bloc ng 20th Congress. This is the second half already of the Marcos administration. If the first 3 years ay medyo with the minority still giving some leeway sa administration para ba yung maka-adjust sa governance, this last 3 years, the second half, we will be stricter in this. We will be more discerning and parang talagang yung maniningil part of yung mga plano ng gobyerno. We want to really push for issues that we believe are very important for our people. And we believe that our place in the House is really in the minority. Paglalaban natin yung lahat ng mga pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan.
Senate Committee Report, hindi makakatulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa Malacanang. Palasyo, hindi nababahala sa estado ng kalusugan ng dating presidente. Para sa akin lang ha, he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way, medyo slim. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. 15 pulis na nasa restrictive custody kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero, dinisarmahan na. Lugar na posibleng pinagtapunan ng mga bangkay sa Taal Lake, bantay sarado ng PNP. Baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains and possible pieces of evidence na maaari pa nating marecover to help us give closure dito po sa mga kaso po ng mga missing sabongeros po. Department of Foreign Affairs, ipinatawag ang Chinese Ambassador to the Philippines kaugnay sa pagban ng China kay dating Senador Francis Tolentino. The Department of Foreign Affairs summoned the Chinese Ambassador to convey the Philippines' concern over China's imposition of sanctions against former Senator Francis N. Tolentino. The DFA conveyed to the Chinese side that while the imposition of such sanctions falls within China's legal prerogative, the imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign states. Pagtawag na witch hunt ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kinondena ng ilang kongresista. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. That's a very unfortunate comment. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. 12,000 pulis ide-deploy para magbigay seguridad sa nalalapit na State of the Nation address ng Pangulo. Task Force Manila Shield muling i-activate. Pagka may mga ganitong major events po sa Metro Manila ay yung ini-implement po natin yung Manila Shield kung saan yung Police Regional Office 3 and Police Regional 4A po ay magtutulong po sa atin para bantayan din po yung ating mga border controls. Proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026 nadagdagan na. Dating DTI Undersecretary Ruth Castelo, itinalagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. For clarification, we made a proposal of 733 million for 2026, copying 2025. But DBM gave us 803.6 million. So nagdagdag sila ng 70, less than 70, mga 60-something million. Salon and Spa sa Cavite na iligal na nag-aalok ng trabaho sa abroad, ipinasara ng Department of Migrant Workers. Lifetime imprisonment maaaring kaharapin ng mga illegal recruiter ayon sa DMW. Ano to? Habang buhay na kulong to. Dahil sigurado tayo, if ever, lampas sa 3 yung magiging magiging biktima nito. At saka kung lampas sa 3 naman, yung nagsasagawa ng illegal recruitment operation, panghabang buhay din yung kulong nito. Duterte 7 Block nangako ng suporta sa liderato ni Senate President Francis Escudero. Senator Ronald Bato de la Rosa itinangging dismissal ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang batayan sa pagpili ng Senate President. Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in
choosing him as our Senate President. Reklamong child abuse, formal nang isinampa laban sa mga sangkot sa pananakit sa pasaherong persons with disability. Pag-unawa sa mga PWD, ipinanawagan ng Department of Transportation. Kasi dapat yung may mga ganong kailangan po nila ng special needs eh. Kaya lang hindi po lahat tayo naiintindihan yung mga sitwasyon nila. So I think dapat yung mga nasa normal na pag-iisip, mag-adjust po. Ang mga may kapansanan po ay gaya din po natin. May karapatan po sila na mag-travel. May karapatan po sila na ma-enjoy ang ating serbisyo ng ating gobyerno. Kaya sa tanong na dapat ba ay nire-restrict ang kanyang movement, naiintindihan ko po yun. National Police Commission may natatanggap ng feelers kaugnay sa missing sa Bungeros. Ibang feelers kami nakukuha. Totoo lang, sana mag-materialize yung kanilang paglapit and hopefully yung mga lumalapit na to makapag-produce ng affidavit at maging susi rin sa ating investigation. Technical site assessment sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang missing sa Bungeros. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard, PNP-CIDG at Department of Justice. Sako na may laman ng tila sunog na buto ng tao nakita sa bahagi ng Taal Lake. Ang initial po na information na nakarating po sa atin ay 30 meters po ang kalaliman ng lake or ng area ng lake kung saan tayo magsa-search. Yeah, we have already seen the area and definitely we'll be doing the diving. Ngayon, even surface search naggagawa na rin ngayon. Lisensya ng manning agency ng Filipino crew members ng MV Eternity Sea at may-ari nito sinuspindi ng Department of Migrant Workers. Currently, suspendido ang license manning agency at ang principal nito bilang paunang pagpataw natin ng regulatory measure, but there will be an investigation to take place. Paggamit ng fictitious name sa confidential funds. Sa impeachment trial, dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House prosecutor. Sagutin na lang yan sa mismong impeachment kaysa dito po sa media. It is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Estados Unidos sa Pilipinas, ikinabahala ng pamahalaan. Economic team ng Pilipinas tutungo sa Estados Unidos upang makipagpulong sa trade representatives ng Amerika. We are in receipt of the United States' latest reciprocal tariff for the Philippines. We are concerned that the U.S. has decided to impose a 20% tariff on Philippine exports. Apat na sakong nakalubog, nakita ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng Taal Lake. Na-recover na mga buto sa Taal Lake, makukumpirma sa loob ng 1 hanggang 2 araw ayon sa DOJ. Step 1, ma-certify natin na human remains siya. Pero step 2, hindi siya tumugma doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga nawawala. Then we have just opened a completely new case. Kasong administratibo laban sa mga pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros, inihahanda na ng Philippine National Police. We will be expecting po na bago po matapos po taon na ito pong linggo po na ito, yung pong admin case na ikinakasa laban po sa kanila ay posible pong matapos na po yung report at makikita po natin doon sa report kung sino-sino po ang kakasuhan ng admin case with respect po dito po sa kaso ng mga sabungero. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makikipagpulong kay US President Donald Trump sa Washington.
Issue kaugnay sa pagtataas ng 20% tariff ng US sa Pilipinas kabilang sa mga tatalakayin. Kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US July 20 to 22. Pero po, confirm, pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. At Kamara at Senado inatasan ng Supreme Court na magsumiti ng mga impormasyon kaugnay sa petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 8, na nagsasabi, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o sawail sa kanila. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.